Trans-Pinay ang tamang salita para sa amin. Ikaw ay Trans-Pinay kung ikaw ay dumaan sa proseso ng isang malaking pagbabago mula sa kasarian na meron ka nung ipinanganak ka. And then after that, you underwent the process of transformation. Ito yung you take hormonal pills, injections, dito rin yung nagpapahaba ka ng buhok, and then you study the gestures and how to mingle with other people, and you're embodying the persona of a woman. Well, Trans-Pinay nga eh. Trans-Pinay ang makabagong termino na ginagamit para sa mga katulad namin. Ang mga Trans-Pinay ay hindi Becky, bakla, bayot. Malaking pagkakaiba ng mga terminong ginagamit nila noon sa terminong ginagamit ngayon para i-describe yung mga katulad namin. Katulad ko, ako ay isang Trans-Pinay. Ibig sabihin nito na dumaan din ako sa proseso ng pagbabago mula sa aking kasarian nung ako ipinanganak. Naniniwala kami na ang mga Trans-Pinay ay ang mga makabagong kababaihan ng ating panahon. We are not Becky, gays, homosexuals. We are Trans-Pinay. Well, yung cybersex kung ang cybersex na pinag-uusapan mo yung isang tao na nagsasign up sa isang website para mag-provide ng one-to-one encounter with dun sa mga clients ng website na yon. Ito yung sex sa internet na kung saan ka kailanganin mo na unang-una syempre computer, tapos internet, syempre internet connection, tapos kailangan mo rin dito ng webcam para makita ka nung kachat mo. Papasok ka dito sa isang site para doon ka magtatrabaho, doon ka magchat-chat, na kung saan babayaran yung kada minuto ng trabaho mo. Tapos yung site na rin yung magpapasweldo sa'yo. Trabaho kasi ito lang yung alam kong pangkabuhay na para sa katulad ko. Tapos dito ako kumukuha ng pangsustento sa magulang ko. Tsaka dito rin ako nakakatulong sa mga kapatid ko. Katulad nga ng sa pag-aaral nila. Ang cybersex para sa akin hindi lang itong libangan. Itinuturing ko itong isang trabaho. Mahal ko ito kasi ginagawa ko para sa pamilya ko, hindi para sa akin. Dito kasi kailangan maging matatag ka, maging matapang ka. Although na hinaapi ka, kailangan mo pa rin lumaban. So no matter what happen, I'm still on the ground, I'm still fighting. Ito yung sa tingin ko na mahusgahan ka ng lipunan, pati sa ginagawa mo. Pero sa kabilang banda, ginagawa ito ng mga ibang Trans-Pinay dahil sa meron silang mabibigat na dahilan. Hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral ko. Tapos, ito yung na trabaho para sa aming mga Trans-Pinay na katulad ko. Easy money kasi dito. Para makatulong ako sa pamilya ko, kaya naman talaga ako ganyan kasi nga gusto kong tumulong sa mama ko, mabigyan siya ng kasiyahan niya since matanda na siya. Pangalawa, gusto ko makatapos yung bunso namin kapatid, hindi matulad sa akin na nakatambay. Gusto ko meron siya magandang future para sa kinabukasan niya, maganda yung buhay niya. Minsan, para matugunan ko na rin yung mga sarili kong pangangailangan sa buhay, katulad ng pagbili ko ng damit, paglabas-labas ko, pag kumikita lang ng sobra. Kasi kaya itong naisip ko, ito lang yung tanging paraan para makatulong ko sa pamilya ko. Bukod doon, wala naman akong natapos ng pag-aaral. Iba nga dyan, kolehiyo. O katapos, hindi naman nabibigyan na ng trabaho ng gobyerno.
Kaya ako ito ginagawa din isa pa kasi wala naman ako narigabyadong tao, wala naman akong tinatapakan. Para lang makasurvive ako. Easy money. Kasi ito lang yung malaking kita para makatulong sa family ko. Andito yung kailangan kong pambayad ng kuryente, tubig, apartment, pagkain sa araw-araw at mga pangkaubay pang-araw ang kailangan namin. Pag may sobra, sa mga luho ko na. Dito ako nakakuha ng pang sporta sa pamilya ko. Kasi nga hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya pinili ko maging isang trans-Pinay. Siyempre, sa school, hindi naman pwede ang bababuhok. Sa trabahong to, wala naman kaming inaapakang tao. Makikita rin natin na yung mga reasons nila is yung natural reasons na ng ibang tao kung bakit may ginagawa silang mga bagay na hindi natural sa paningin ng ibang tao. Pero sa paniniwala ko, hindi dapat tayong mangusga agad-agad ng mga tao. We have to understand their situations and the very reason, the core of the reason kung bakit nila ginagawa ito. At naniniwala rin ako na lahat naman ng tao ay nagkakasala. At lahat din ng tao ay kailangan magkaroon ng pagkakataon at mabigyan ng pagkakataon na magbago. Kailangan mo munang mag-apply sa kanila, ibigay mo yung dokumentong hinihingi nila, so para makapag-umpisa ka at makapagtrabaho at kumita ka ng malaki. Kailangan kasi meron kang isang valid ID o passport, yun kasi ang kalimitan ng hinihingi nila yung passport. So para makapasok ka sa trabahong ganito, para kumita ka ng malaking pera, makatulong ka sa family mo. Kailangan mo na yung pamagamit na stockings, high heels, costumes, mga long gown. Mag-chat ka, syempre unang-una, magla-login ka sa site. Pagkatapos, hihintayin mo nung pumasok yung foreigner. Pagkatapos, kakausapin mo sila. Gagawin mo yung mga gusto nilang gawain mo, like sasayaw ka, kakanta. Ayun, kung ano yung makakapagbigay sa kanila na saya, entertain mo sila. Meron mga foreigner na papasok sa'yo, ganun. Tapos, uutusan ka nila. Siyempre, bago ka nila utusan, papupuntahin mo na sila sa private. Pag nasa private na sila, doon na pumapataki yung parang metro. Doon ka nila pwedeng utusan. Siyempre, susundin mo na yung pinauutos sila kasi nga binabayaran ka nila per minute. Yung ganong klaseng activity, hindi ko masasabi na krimen o illegal, basta ang tao na nag-i-engage niyan, hindi siya minor. Basta siya ay isang tao na of majority age, older than 18, hindi mo masasabi na illegal. Bakit? Una kasi walang batas na nagko-cover ng ganitong klaseng activity. So ang activity ng isang individual na nag-i-engage sa kumbaga nagla-login sa isang website at sa website na yun nag-i-engage siya bilang isang agent para makipag-coordinate or makipag-interact sa mga kliyente ng website na yun. Hindi labag sa batas yun basta hindi siya minor de edad. So long as age of majority, older than 18, hindi labag sa batas. In fact, karapatan niya yun. May cybersex na nangyayari sakali between two individuals. Sakali kung may relasyon sila, one-to-one over webcam, for example, nag-engage sila in cybersex. Hindi rin labag sa batas yun. Kasi between consenting adults, kumbaga, ang pananaw ng batas. Kung ikaw ay basta hindi ka minor de edad, sakop yun sa liberty mo or freedom mo na mag-engage sa ganyang klaseng activity. Nagkakaroon ng problema pag sinasama mo na yung elemento ng pera. Pag may pera na involved, nagmumukha na siyang either pornography or nagmumukha na siyang prostitution. Pero hindi siya prostitution kasi wala namang physical contact. Hindi rin siya pornography kasi hindi siya katulad ng pornography na is one to many, isang communication na nanggagaling sa isang tao at ibino-broadcast sa maraming tao. Ito ay one-to-one communication, private to na communication, walang ibang nakakakita.
So hindi mo masasabi na pornography siya in the traditional sense, gawa ng walang elemento ng publication. Meron tayong batas na nag-govern para sa minor de edad. Pag minor de edad ang gagawa nitong ganong klaseng activity, siguradong illegal 'yan. Bukod sa sa masasabi na parang child pornography siya. So inherently illegal yung ganyang klaseng activity. Isa pa pala, kung ang isang tao na nag-engage sa ganitong klaseng activity, kung masasabing pornography siya, at sinisimulate niya ang child pornography. In other words, pinapabata niya ang itsura niya. Labag rin sa batas yan. Simulation of child pornography. Parang itinuturing katulad na rin ng child pornography. At ang child pornography, inherently illegal. Hindi siya legal sa kahit anong bansa, kahit saan. So kahit kailan ang child pornography or kahit sa Pilipinas ang simulation or ang parang pag-fake ng child pornography ay isang labag rin sa batas at isang krimen. Napakahalaga ng edukasyon sa isang tao. Hindi lang sa nakakatulong ito para makamit mo yung mga pangarap mo sa buhay, nakakatulong din to na isaayos yung sarili mo. Sa buhay ng mga trans-Pinay, kung ang isang trans-Pinay ay merong proper education, mas madali niyang mai-express yung sarili niya publicly and at the same time also sa family niya. Most especially yung mga trans-Pinay na nagsisimula pa lang na-express yung self nila. Kapag meron kang proper education, you will have a big chance na ma-express ito in a proper way. When you have a proper education, nagkakaroon ka din ng pagkakataon na i-express yung sarili mo, especially sa mga trans-Pinay na hindi ganun kadaling maintindihan ng ibang tao. Ang edukasyon hindi lang naman para sa mga trans-Pinay lang, ito ay para din sa mga ibang tao. Ang taong may edukasyon, mas madali niyang na ipapaliwanag ang mga bagay na hindi natural sa paningin ng ibang tao. Nakakalungkot lang isipin na may mga trans-Pinay na hindi nakakatapos ng pag-aaral sa kadahilan ng ang mga eskwelahan, lalo na dito sa Pilipinas, ay hindi tinatanggap ang mga katulad namin. Most especially yung mga trans-Pinay na they have underwent this big transformation na yung may mga mahahabang buhok and they want to dress like the girls. So mas nahihirapan silang mag-adjust. And dahil doon, pinipili nilang ibang mga trans-Pinay na tumigil na lang sa pag-aaral. Naniniwala ako na unti-unting matatanggap ng lipunan ang mga trans-Pinay na katulad ko. Malaki ang naiaambag ng mga organisasyon na nangangalaga at nagbibigay ng edukasyon para sa mga katulad ko na mga trans-Pinay. At dahil din dito, nagkakaroon sila ng pagkakataon na maisakatuparan yung mga pangarap nila sa buhay.